Ito po yung incubator natin. Sa totoo lang po, nabili ko to sa Shopee, no? Kung di ako nagkakamali, 2,400 po yata, no? Kasama na lahat, no? Shipping, lahat po, no? Then may manual na rin po to nung binili natin. At saka naka-preset na po siya, no? Kaya kapag bibili po kayo ng ganitong incubator, naka-preset na po 'yun pang itlog ng manok po, no? So ngayon kung iba yung i-incubate nyo itlog dito, itlog ng ostrich, kailangan nyo i-calibrate po, no? Di bali may manual naman po, no? So itong loob ng ating incubator, ayan may mapipisa po tayong isa. Ayun, no? Ay. Ito yung loob ng incubator. Natatanggal po itong mga roller. Ito yung mga roller niya, no? Tsaka kaya setter hatcher na rin po to, no? Setter hatcher na rin siya. So itong apat, pagmamasdan na po natin to dahil parang hindi na yata mapipisa. So yan po ang ating incubator. Ito naman po yung brooding area natin or brooder cage. Ayan. So dadalawang kwarto lang po yan, no? Plan pa natin mag-extend ng brooder kasi maramihan na yung papisa po natin, hindi nakakayanin yung dalang kwarto na yan. So katabi lang po yan ng incubator natin. And then itong DIY incubator natin, magagamit din po natin yan. So kung tatanungin nyo po ako, nakapagpapisa na po ba tayo sa DIY incubator natin? Yes po, no? Subok ko na po yan. Ginagawa ko lang initial brooder kasi nagkakaunti pa lang naman papisa po natin, no? Pero this time, dahil ayan, no? Nangingitlog na yung mga breeders natin, yung mga palahi natin, magagamit din natin tong initial brooder natin or DIY incubator natin. So ayan, may dalawang kwarto. Sa tingin ko, yung ganito kalalaki, ang makakaya lang nito 10 to 12, no? Na ganito kalalaki, ha? Ayan, 10 to 12 na ganyang kalalaki. Ayan po sila, no? Or maximum 15. Tapos ibababa na rin natin dapat sa yard, di ba? And then dito yung mga kapipisa, mga ilang araw pa lang. Lalalala. Ayan po, no. So may alanganin pa po rito. Ayun, no. Kawawa naman. Yan, alanganin po yan. Diyan may isa pa eh. Wala na. Okay? So ayan po, may isa tayong alanganin. Ang mortality na po natin sa mga sisiw na weak at saka nagkasakit na 1 day, 2 days pa lang namatay na is 12 na po, no? At mukhang madadagdagan pa po ng isa, bali 13 na. Pero as of now, 12 po, 12 ang mortality natin, sobrang mataas po, no? Madalang po tayo namamatayan ng sisiw sa brooder. Dahil, syempre, experience na rin po natin, no? So, ang inalak ko, punta tayo sa breeders natin, no? Ayan, yung incubation at saka brooder area natin. Paglabas natin dito sa harap ng bahay, ito na yung yard natin, no? Ito na po yung yard natin. Ayan. Alright. Meron tayong 3 fly pen dito sa side na to. Meron din tayong 3 fly pen sa side na yan. So, multi-purpose po yung fly pen natin, no? Ginagawa din natin breeding pen, no? Breeding pen, scratch pen para sa mga game fowls natin. Pero sa ngayon, talagang gamit na gamit yan as breeding pen, no? Tapos dito sa harap, meron rin tayong 4 na scratch pen. Dito nakalagay yung mga extra na lalaki natin, no? Yun, no? Si White Leghorn, si Red Kelso Ayam, si Manny. Ayan. Okay. Isa-isayin na natin. Ayan. White Kelso. White Leghorn natin yan. Gagamitin natin yung yan para makapagpapupurot po tayo ng White Leghorn. And then ito, pinagpahinga po muna natin dahil sobrang taba. At saka yung mga inahin niya, kawawa na, no? And then, itong 3 inahin natin na Rhode Island Red. Ito yung highlights dito sa yard. Ito may mga sakit po to, no? So nakaiwalay, ongoing ang treatment nila ng Premoxil, tapos yung tubig na may Sunrox na konti. Ayun po, no? Ayan. So ikutan na natin to. Nakakuha na tayong itlog kanina.
Ito yung mga original breeders natin. Ayan. Yan po yung galing sa kasamaan natin, no? Okay. Yeah. Wait. Yan, ang original breeders natin. Yung lalaking Rhode Island Red na nandoon po ay yun yung partner nila, no? So, in-out muna natin kasi nga kawawa na itong mga to, no? Pinaliguan natin, pinagpahinga natin. Kawawa yan no, nakarang kasi puro putik yung katawan, din na sila makalakad. Kala ko nga po nalumpo na eh. Diba? And then dito, may original breeders po tayo rito. Ayun oh, yung isang yun. At saka itong tandang original breeder po natin yan. So itong 5 na to, anak na po nila yan, no? Anak na po nila. Okay? So ayan. Breeding pen number 2. Ito yung 1. Ito yung 2. Okay? Dito naman tayo sa breeding pen or pen number 3. Ito mga anak na po nila to, no? Yung row, anak po nila. Itong 6 na pullets natin ay anak na rin po nila. So magkakapatid po to, no? Kaya kung tatanungin niyo po ako, nag-i-inbreeding po ba kayo rito? Tatry po natin this season. Itatry lang po. Okay? Pero open for swap po itong mga lalaki natin na mga palahi. Magaganda po yan, no? Open for swap po yan. Ng Rhode Island Red din. Na puro. Okay? Dito naman tayo sa pen number 4. Ito active na to, no? May nangingitlog na po dito isa. Ayan. Yan, mga palahi rin natin to. Magkakapatid din po to, no? Yan yung row natin, no? Rhode Island Red, no? And then, magtitingin tayo ng itlog. Baka mamaya meron na naman. Wala. Pen number 5. Ito po, active na rin po to. May nakuha na tayong itlog dito. Ayan, no? Isa, kahapon. Doon, 2 na po, no? Isa kahapon, isa ngayon, no? Sa pen number 4. Dito sa pen number 5, as of now, isa pa lang po yung nakukuha nating itlog, no? Kahapon, meron tayo nakuha isa. Pero at least magandang senyales po, no? Na may nangingitlog na kesa wala. Ito, inactive pa po to, no? Mga palahi na rin po natin to. Ayan yung row natin, no? Tingnan nyo naman yan, open for swap. Grabe yan, grabe yan. Ayan, oh. Ayan. So, hopefully, mamayang hapon, makakuha na tayo ng mga itlog nila. Okay? Kasi, plan natin i-incubate. Try natin. No? Experimentation kung pag nag-inbreeding sila, kumusta ba yung mga sisiw nila. So, yun yung mga breeders po natin na ginagamit para makapagparami ng mga brown egg layers po dito, no? So, tatanungin niyo po kung ano ba yung main production natin dito. Brown egg production po tayo rito, no? Table eggs. Yung mga ginagamit natin sa sandwich, no? Sa mga kantin, pwede. Pang araw-araw na almusal, pwede. Sa mga cake, no? Kung sino may mga kailangan ng mga itlog na murang-mura at quality, alagang-alaga po yan, no? Kanino pa ba tayo kukuha, no? So, may i-share lang po ako na thoughts, no? Or, kung ano yung mga naiisip ko noon. Noon po, dream ko lang to. Dream ko lang po talaga to. Na magkaroon po ako ng ganitong manukan dito sa sarili kong compound. Okay? Siyempre, alam naman natin na ako ay marami tayong pinagkakautangan sa department na pinagtatrabahuan po natin, no? So, naisip ko paano kaya ako magsisimula, no? So, tayo po dito ay risk taker tayo talaga, no? Nag-start po ako sa 15 pieces na sisiw, no? Bili ko po doon is 1,100 pesos. Ayan, no? Sa kasamahan ko na may farm din sa bandang Bataan yata, no? Sa Bataan, no? Ng Rhode Island Red. Bumili tayo ng 15 pieces na sisiw doon. And then, 1,100 siya. Ayun na po yun, yung mga original breeders natin na 7 na inahin, tapos 2 row. Yung isa doon. Yung pinakita kong inhiwalay natin.
Yun lang yung nakasurvive po, no? Out of 15, 9 po yung nakasurvive. Pero yung row po natin is nadalawa na yan. Sa original breeders natin is swap na po yan, no? So yung kapatid nito mga to, or kamag-anak, possible na kamag-anak na, wala na po, na-swap na natin. Kaya hindi po tayo nag-inbreeding sa mga original breeders po natin. Ayan po, no? So, wag po tayong matatakot na sumubok. Wag po tayong matatakot na magsimula. Dahil sa pagsisimula, nandiyan po ang unti-unting pagginhawa, no? Ang kailangan lang natin gawin is yung magkaroon tayo ng determination, consistency sa ginagawa natin, and wag tayong mawawala doon sa mismong goal po natin. Kasi yung goal natin, yun yung magre-redirect or magdidirekta sa atin kung para saan ba yung mga ginagawa natin araw-araw. Although kahit nakakapagod, no? Mahirap lalo kapag nauubusan silang feeds, wala tayong makukuhanan, no? Mahirap po talaga. Kailangan natin gawan ng paraan. Kasi sabi ko nga, nasimulan na natin to, tatapusin na natin to. Tatapusin na natin to na siguradong tapos na tapos, no? Hanggang sa huli ng hininga natin. Okay? So yun, hanggang dito na lang sa video natin ngayon. Nais ko lang po magpasalamat unang-una kay mama ko na pag wala ko, nasa trabaho siya, nagpapainom, siya nagpapakain. Maraming salamat, ma. Siya rin taga-report kung ilan yung nangitlog sa pen number 1, 2, 3, and so on, no? Siya rin taga-report kaya sa trabaho ko, may nakawalang sisiw, nakawalang manok, no? Okay? Siya po ang unang-unang andito na naaasahan natin, no? And syempre, nagpapasalamat din po ako kay Kuya Eugene. Ayan, no? Pinsan natin na nagpapautang sa atin kapag wala na tayong pambili ng feeds. Kasi gusto ko i-expand eh. Wala tayong kakayahan financially. So, good payer naman tayo. Kaya siguro pinapahiram tayo ng pinsan natin. Ayan, maraming salamat Kuya Eugene. Kay Kuya Archie. Ayan. At sa mga pinsan ko. And last, no, sa kapatid ko na siya yung number 1 na buwibili ng mga kinakal natin dito, no? Halos talagang pakyawin niya. Hindi ko alam kung niluluto pa ba nila o tinutulong na lang sa atin, no? So, yun, nagpapasalamat tayo sa kapatid natin, no? Na sumusuporta sa nasimulan natin. And, syempre, last, sa Panginoon, na binigyan tayo ng lakas ng loob na harapin yung mga pagsubok sa buhay, no? So, marami na tayong pinagdaan ng pagsubok. Tested na ako ng panahon, eh. Kami, nila mama, nila ading ko. So, ito, kahit hindi madali, kakayanin din natin ito, no? Yung mga panahon na wala tayo, kaya natin. Ngayon pa kaya na nagsimula tayo para magkaroon, no? Lagi nyo tatandaan, ginagawa natin ito para kumita ng pera. Hindi natin ito ginagawa para sa hobby lang, no? So, kung tatanungin nyo pa ako, small scale or big scale, we are planning a big scale brown egg production. So, yun lang po. Peace!